Sa pagdinig ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform sa Senado, dumalo ang ilang sektor ng magsasaka para iparating ang kanilang hinaing sa mga senador. Ayon sa grupo, tila nakakalimutan na raw sila at pinapabayaan habang patuloy ang pagbagsak ng presyo ng palay. Tunghayan ang detalye sa aking report. Napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Yan ang isa lang sa mga hinaing na inilahad ng Bantay Oxy Association, kinatawan ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro na dumalo sa pagdinig ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform sa Senado sa pangunguna ni Committee Chair Senator Francis Kiko Pangilinan. Ayon sa tagapangulo ng Bantay Oxy, palagi silang ibinibidang tagapagtaguyod ng food security ng bansa, ngunit kapos naman daw sa pagmamahal ng gobyerno ang kanilang sektor. Bagamat ipinagpapasalamat naman daw nila ang farm machinery o makabagong teknolohiya na inilalapit at ibinigay sa kanila ng pamahalaan, nagdudulot pa rin daw ito sa mga magsasaka ng dagdag na gasto sa kabila ng patuloy na pagbagsak sa presyo ng palay. Kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Bagaman, binigyan kami ng mga farm machineries ng PhilMec. Maraming salamat po sa pamamagitan ng DA at ng PhilMec. Maraming salamat po. Subalit hindi po sapat. Hindi po sapat. Sapagkat ito po, mga makinaryang ito'y ginagamitan din namin ng puhunan, ng fuel, ng mga pyesa na kapag ka nasisirain, sobrang mahal. Katulad po ngayong bumagsak ang presyo ng palay, paano po namin i-operate ito? Napakamura ng presyo ng palay. Binigyang diin din ng mga ito na hanggang ngayon ay hindi pa rin umaasenso sa pamumuhay ang karamihan sa mga magsasaka, hindi lang sa Occidental kundi sa buong bansa sa pamamagitan ng pagsasaka. Bagkus, tila ang ibang mga bansa pa raw ang yumayaman dahil sa patuloy na pag-aangkat ng Pilipinas ng bigas at iba pang pang-agrikulturang produkto na dapat sanay sa kanilang produksyon na lamang nanggagaling. Patuloy po kaming lumulubog, Mr. Chair. Dahil sa nangyayari, sino po ang pinayayaman natin? Ang ibang bansa. Bakit? Dahil po sa pag-i-import natin ng bigas. Sa pag-i-import natin ng iba pang mga produkto. Hirap na po ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Delubyo rin daw na mailalarawan ng mga magsasaka ang Benteng Bigas Program ng pamahalaan na isa pa raw sa nagiging dahilan ng pagsadsad at pagbagsak ng presyo ng palay na maganda raw marahil pakinggan sa pandinig ng iilan, hindi naman daw para sa kanilang mga magsasaka. Ang National Food Authority o NFA rin daw na sanay nasasandalan ng karamihan sa mga magsasaka ay tinanggalan pa ng ilang regulasyon para matulungan sila dahil sa naisabatas na Rice Tarification Law o RTL. Nanawagan din si Tabian sa Land Bank at iba pang ahensya na nagpapautang sa kanilang mga magsasaka na sanay pakuntiin at padaliin ang mga ito ang requirements para makakuha ng pera. Samantala, ang mga hinaing daw na ito na ilan lang sa mga maraming problema na kinaharap ng sektor ng agrikultura ang nagtutulak sa mga magsasaka na patuloy humingi ng saklolo sa mga kinauukulang ahensya kung saan sa halip na makaangat sila sa buhay ay tila nabaon pa sila sa maraming mga utang. Magmadali ka po sa pagsaklolo sa amin dahil baka sa susunod na anihan, hindi na kami makapagsaka. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na. Baong-baon na kami. Hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. Baon kami.
Hinikayat naman ni Senator Pangilinan na tingnan ng Department of Agriculture o DA at attached agencies nito na alamin pa ang ibang problema ng mga magsasaka hindi lang sa Occidental Mindoro kundi maging sa iba pang rehiyon. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.